Sa loob ng Sun God Throne, binigyan ng sistema si Fang Yi ng bagong teknik na tinatawag na East Heaven Divine Crown, na nangangako ng malaking pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa labanan. Habang binabasa ang maikling paglalarawan, ngumiti ang Sealer sapagkat alam niya na, kapag mas simple ang paglalarawan ng sistema, mas malakas ang kakayahan. Ngunit habang sinisimulang unawain ang bagong kapangyarihang ito, biglang may naramdamang mapanganib na presensya sa labas. Dalawang nakabalabal na figure ang nakalusot sa depensa gamit ang isang kakaibang artefaktong parang mata. Nagulat sila na aktwal na nakapasok sila sa pamamagitan ng Supreme Barrier. Ibinaba ni Wang Lan ang kanyang hood at ipinaliwanag na ang artefaktong yun ang kanilang tanging paraan para pumasok sa throne at pigilan ang seremonya ng breakthrough. Sumasang-ayon si Song Yiming, nagpapaalala na dahil ang kanilang target ay ang pinakamalakas na mandirigma ng bansa, hindi sila maaaring magkamali kahit minsan. Habang papalapit sila, umaasa si Song Yiming na sapat ang lakas ng stealth field ng artefakto para manatiling nakatago mula sa matalas na pandaman ng Sealer, ngunit wasak ang kanilang plano nang may malamig na boses na nagtanong sa likod nila. Kung kanino sila nagtatago, natuliro sila sa takot habang isang gintong liwanag ang nagpapakita kay Fang Yi na bumababa mismo sa likod nila. Sa sobrang takot, sinubukan nilang magkunwari na may mga ngiti, at nagsinungaling na si Elder Wu ang nagpadala sa kanila bilang personal na bodyguard. Ngunit nabigo ang kanilang dahilan, ang nakadurog na presyon ni Fang Yi ay ganap na nabilanggo sila, at natanto nila sa sindak na nalupig na ng Sealer ang Supreme Throne sa pinakamaikling panahon. Tahimik na natawa si Fang Yi sa dalawa, itinuro na walang silbi ang kanilang pagkukunwari. Sa isang mabilis na pagpapalabas ng kanyang aura, biglang pinunit ang kanilang mga balabal at inilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Nagugulat at nauutol na nagsalita ang nagbabalat kayo na si Song Yiming at Wang Lan sa na hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi maintindihan kung paano nabigo ang kanilang stealth setup ng ganoon kadali. Bago pa man sila makagalaw, nagpaputok si Fang Yi ng isang blast ng gintong apoy, sinunog ang dalawang nagbabalat kayo at naging abo sa lupa. Maging ang kanilang artefaktong parang mata ay ganap na napasunog, walang natira kundi abo. Habang kumukupas ang usok, lumitaw ang Mar-Ingle na espiritu ng Golden Crow, umikot sa paligid ng Sealer nang may perpektong pagkakatugma. Mahal na hinawakan ng Divine Beast si Fang Yi, at ngumiti ang Sealer habang tuluyang nagpapatag ang kanyang enerhiya para sa breakthrough. Mataas sa mga bundok, unti-unting kumupas ang malaking haligi ng solar energy, hudyat na kumpleto na ang unang yugto ng integrasyon. Alam na ang mga kondisyon, huminga ng malalim si Fang Yi at nagsimulang magmeditasyon. Kalaunan, ginising ng antok na si Song Yiming ang kanyang kasama habang nagrereklamo si Wang Lan sa matinding liwanag. Natatapos ang kanilang kalituhan nang lumapit si Zhao Lan sa kanilang harapan. Nang babalaan ni Song Yiming tungkol sa mga mananakop, ngumiti si Zhao Lan, natugunan na ang banta. Tumingin sa malayo, natanto ng mga pioneer na ang nakakabulag na solar light ay nanggagaling mismo kay Fang Yi. Nagtatakang nagtanong si Song Yiming kung nagtagumpay na ang commander. Buong pagmamalaking kinumpirma ni Zhao Lan, siya na ngayon ang opisyal na master ng First Sequence on God Throne, at nagpapalakas pa para pumasok sa susunod na realm. Ang dalawang mananakop na natagpuan nila ay isang mga espiya ng kaaway, isang traidor mula sa Xia Nation at isang mersenaryo, parehong may advanced na disguise gear at isang lihim na artefakto para makapasok sa throne spaces. Biglang sumabog ang napakalaking shockwave ng gintong enerhiya mula sa Sealer habang nagsisimula ang kanyang breakthrough. Nagpupuri ang mga sundalo sa paligid habang pinanunood si Fang Yi na umakyat sa ikalawang antas ng Shenyu Realm, tinatawag siyang kanilang walang hanggang Diyos. Ang matinding presyon ng kanyang Divine Moon Aura ay pumutok sa hangin sa paligid habang nakukumpleto ang kanyang pag-akyat. Malayo sa sentro, nanood si Presidente Ye Xiao nang may hindi makapaniwala na reaksyon, na mangha kung gaano kadali nilampasan ni Fang Yi ang ikalawang tier nang walang kahirap-hirap. Sumasang-ayon si Elder Wu, at napansin na ang napakalaking aura ng Sealer at ang kosmikong pinomenon ay nagpapahiwatig na ang kanyang kapangyarihan ay lampas pa sa normal na breakthrough. Habang tinitingnan ng kanyang kamay, naaalala ni Ye Xiao kung gaano nila kahirap na makarating sa half-step ng Shenyu Realm. Umamin si Elder Wu na kahit ang Divine Realm ay matagal at masakit na biyahe para sa kanya, ngunit para kay Fang Yi, parang walang kahirap-hirap ang magkakasunod na breakthrough. Sa loob ng kosmikong espasyo, sinipsip ng Golden Crow ang napakalaking enerhiya ng Lunar Orb para sa mas dakilang breakthrough. Sa isang malakas na atungal, hinawakan ng bistang buwan sa kanyang mga kuko, itinulak ang kapangyarihan ng Sealer papunta sa ikatlong tier ng Shenyu Realm. Sa mga monitor,
Nagtataka si Su Chengying kung maaabot na ng Commander ang legendary Rising Sun Realm, isang antas na hindi pa naabot ng kahit sinong tao. Sumigaw muli ang Golden Crow, ang tunog ay kumakalat sa buong langit. Habang si Elder Wu at si President Ye Xiao ay napatingin na humahanga. Ikinalat ng Beast ang kanyang napakalaking nagniningas na pakpak sa ibabaw ni Fang Yi, pinuprotektahan siya habang sumisirit ang kanyang kapangyarihan lampas sa lahat ng kilalang limitasyon. Tatlong nagliliwanag na araw ang nagliwanag sa madilim na langit, isang napakalaking penomenon na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa monitoring center, iniulat ng mga analyst na 3 beses na sumigaw ang Golden Crow, kinukumpirma na naipasa ni Fang Yi ang 3 antas at nakarating sa half-step ng Rising Sun Realm. Nakamit niya ang ganap na kontrol sa Yang attribute, ang kanyang pisikal na katawan ay umunlad ng higit sa mga limitasyon ng anumang normal na pioneer. Siya ay isang natural-born Yang attribute god, may divine constitution na ganap na isinulat muli ang potensyal ng sangkatauhan. Ngayon, nakatayo siya ng mag-isa sa pinakamataas na tuktok, walang sino man sa buong mundo ang kayang pantayan ang kanyang kapangyarihan. Tumingin si Fang Yi sa kanyang kamay na nagniningas ng solar fire, nasisiyahan sa kanyang tagumpay, napagtanto niya na ang Yang attribute ay perpektong naging isa na sa kanyang mga buto at dugo. Hindi na siya basta gumagamit ng kapangyarihang ito, siya na mismo ang pisikal na katawan ng Yang attribute. Gamit ang kanyang bagong kosmikong pandama, agad na natukoy ng Sealer ang isang nakatagong mapanganib na presensya, malamig niyang sinabi, hindi pa sumusuko ang mga daga. Sa isang lihim na underground bunker sa labas ng barrier, nataranta ang nakabenda na pinuno ng Saboteur, natanto na nabigo ang kanilang misyon, sa takot na nasipsip na ng Sealer ang kapangyarihan ng throne, desperadong iniaktibo niya ang teleportation circle para tumakas, sumisigaw ng retreat. Ngunit hinawakan siya ng kanyang mga kasama, tumanggi silang hayaang tumakas ng mag-isa, sinasabi na sabay silang babagsak. Bago pa man matapos ang kanilang argumento, winasak ng sinag ng solar energy ang bundok, ganap na binura ang bunker at ang mga traidor sa isang kisap mata. Isa pang nakakasilaw na haligi ng enerhiyang solar ang bumagsak mula sa langit, at sa isang iglap ay tuluyang naglaho at naging abo ang mga nagtatagong taksil at mersenaryo. Kasabay nito, nagliyab ang tuktok ng bundok dahil sa nakapangingilabot na epekto ng kanyang kapangyarihan, na nag-iwan ng naglalagablab na bakas ng pagkawasak sa paligid. Tahimik na lumabas si Fang Yi mula sa mga apoy, inanunsyo na nalinis na ang mga daga na subukan nilang isabutahi ang kanyang breakthrough. Nagpuri ang mga lokal na defender at mamamayan sa kagalakan, ipinagdiriwang ang pagbabalik ng kanilang tunay na tagapangalaga. Sa headquarters, namangha ang mga opisyal sa kahangahangang kapangyarihan ni Fang Yi, nagdudunot ng takot sa kanyang mga kaaway at kaligtasan sa kanyang mga kaalyado. Ipinagmamalaki nila, ang magkaroon ng Master ng Sun God Throne sa kanilang panig ay pinakadakilang kapalaran ng kanilang bansa. Bumabas si Fang Yi mula sa langit at lumapag sa harapan ni Presidente Ye Xiao at Elder Wu. Buong respetong binati siya ni Elder Wu bilang Master ng Sun God Throne. Nagdala si Presidente Ye Xiao ng masamang balita. Kahit nahuli nila ang Lord of the Earth, ang kaguluhan mula sa pagbaba ng Sun God Throne ay nagbigay daan sa kontrabida na makaiwas, hininging malaman ang pananaw ni Fang Yi sa sitwasyon. Kinilala ni Fang Yi na ang pananakop ng kaaway ay nakasama sa prestihiyoso ng bansa at nagpasimula ng takot sa mga mamamayan. Ngunit kumpiyansa niyang itinawid ang mutated invader bilang panloloko na walang tunay na banta. Habang lumilitaw ang mga broadcast ng kanyang tagumpay sa mga screen sa buong bansa, malamig na idineklara ni Fang Yi, dahil nang ahas ang kaaway na sampalin sila, ibabalik niya ang sampal ng 10 beses. Sa kabila ng hangganan, nanood ang Lord of the Earth at ang pinuno ng Country B sa balita nang may matinding takot na pagtanto nila na nagsisimula na ang kanilang pinakamasamang bangungot. Biglang umugang ang SSS class invasion alarms sa buong Country B, nagpasimula ng matinding panik sa buong bansa. Sa isang emergency meeting, hinampas ng isang may peklat na executive ang mesa ng may galit, hinihingi ang pakikipag-ugnayan sa Xia Nation para pigilan ang kanilang mga puwersa. Nagagalit siya na itinuring nila ang kanilang Lord of the Earth bilang bilanggo ng digmaan habang papalapit na sa kanilang mga hangganan. Naghatid ang pinuno ng Country B ng malungkot na balita, binabaliwala sila ng Xia Nation, hindi sumasagot sa anumang komunikasyon. Pinagpapawisan at desperado ang mga mataas na opisyal, walang ideya kung ano ang gagawin. Sa gayon, hamampas ang nakabenda at galit na Lord of the Earth sa mesa, inutusan ang mga politiko na magsama-sama. Ipinaalala niya ang kanilang lihim na sandata at inutusan ang unang antas ng state of emergency.
Sa baybayin, iniaktibo ng Country B ang kanilang ultimate trump card, ang Deep Sea Barrier, isang napakalaking water barrier na pinapagana ng mutated ocean currents at espiritual na enerhiya ng bansa, itinuturing na pinakamalakas na depensa sa buong mundo. Nang makitang naka-lockdown na ang bansa, nagdiwang ang pinuno ng Country B, naniniwala sa ganap na kaligtasan. Buong hambog na nagmayabang ang Lord of the Earth na kahit libu-libong elite pioneer ay hindi makakaabot sa kalayuan ng barrier. Sinabi pa niya na kahit ang kanyang sariling Supreme Earth Powers ay hindi makakatinag sa barrier. Ipinaliwanag pa niya na ang barrier ay kaya ng 10 throne masters ng sabay-sabay, at ang kanilang teknolohiya ay kinainggitan ng ibang global superpowers, ito ang kanilang ultimate trump card. Tumawa siya ng parang baliw, nasasabik sa pag-iisip na sa kanyang mga kamay ang buhay at kakayahan ng Sealer. Sa buong Country B, kinutya ng mga mamamayan ang mga babala ng Sealer, kumpiyansa sa kanilang matibay na barrier, palalo silang nagreklamo ang pagiging mapang-api ng Sia Nation, nais pa nilang personal na patayin si Fang Yi. Ngunit sa bukas na karagatan, may dumating na isang pamilyar na figura, na palibutan ng nag-aalab na gintong apoy. Si Fang Yi ay lumutang sa itaas ng kanilang mahal na barrier, may malamig at mapanuring ngiti. Ganap na hindi nababahala sa ocean barrier, ihahanda ni Fang Yi ang isang mapangwasak na atake. Samantala, nag-livestream press conference ang Lord of the Earth, dramatikong ipinaliwanag ang Deep Sea Barrier bilang top secret na sandata. Ginagampanan ng papel ng biktima, umiyak sa camera, sinasabing halos mapatay siya ng walang habag na Sia Nation kaya napilitang tumakas. Habang tinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay para mang-alap ng storm ng solar energy, buong kumpiyansa na hinarap ng Lord of the Earth ang Sealer para subukan ng kanyang kapalaran, literal niyang hinamon si Fang Yi na sumalakay, na sinasabing patutunayan lang nito ang kahusayan ng barrier. Hindi pa niya natapos ang kanyang pangungusap nang biglang pinakawalan ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihan, isang napakalaking haligi ng apoy ang bumagsak sa barrier. Nagulat ang hambog na Lord of the Earth sa nangyari habang nagsisigaw at nagtatakbo ang mga natatakot na reporter. Nagpatuloy ang SSS class alarm sa pagdagundong habang sumisirit ang disaster level ng higit sa anumang sukat na trigger ng nakakatakot na shockwave ng solar fire. Tumingin si Fang Yi sa nasunog na barrier, tahimik na umamin na medyo humanga siya na nakaligtas ito sa isang direktang hit mula sa kanyang Sun God power. Ngunit may malamig at mapanganib na tingin, bulong niya, iyon ang kanilang limitasyon. Nag-channel siya ng isa pang napakalaking alon ng explosive solar energy, at pinakawalan muli. Isang napakalaking pagputok ng init at liwanag ang nagpasabog, ganap na dinalisay ang ocean barrier at ginawang napakalaking ulap ng singaw. Sa ilalim ng karagatan, sa control room ng barrier, ang pagkasira ng barrier ay nagdulot ng brutal na espiritual na backlash, umubo ng dugo ang mga mananaliksik at bumagsak sa sasahig. Lumulutang ng tahimik sa langit, malamig na inutusan ni Fang Yi ang Lord of the Earth na ihinto ang pagtatago at harapin ang kanyang kamatayan. Nang hihimagod na tumingin pataas ang Lord of the Earth, isinumpa kung paano nakakuha ng ganoon kalakas na oportunidad si Fang Yi. Pinagpapawisan at galit, umamin na mas mataas ang presensya ng Sealer kaysa nang salakayin nila ang kanilang bansa, ngunit tumanggi siyang sumuko. Dumating sa kanya ang isang baluktot na ngiti, na pagtanto niya na kung mapapatay niya ang Sealer dito, ang kanyang global na katayuan ay aakyat ng hindi kapanipaniwala. Desperado, hinampas niya ang kanyang kamay sa lupa, binutis niya ang lansangan ng lungsod at ginawang napakalaking bangin. Mula sa butas, lumabas ang kanyang ultimate trump card, ang Colossal Earth Giant. Ang napakalaking stone golem ay nagtayo ng mas mataas pa sa mga skyscraper, yumuyugtog sa lungsod. Ang nakakatakot na halimaw ay nakaambang kay Fang Yi, ngunit hindi man lang natakot si Fang Yi, na natiling ganap na kalmado, sumigaw ang Lord of the Earth sa kanyang higanteng golem na durugin ng Sealer, iniabot ng beast ang kanyang kamay, nagpapadala ng napakalaking anino kay Fang Yi habang inihahanda itong durugin siya.